Ay, tapos na. Ang sakit, gusto kong umiyak. Good morning! It's Tuesday. It's June 24. So, pupunta pala ako ng hospital ngayon sa Korea University Hospital in Guru sa Seoul. So, magbabas lang ako kasi si Daddy Abdullah hindi maganda yung pakiramdam, galing din siya sa hospital. Kaya, pupunta tayong mag-isa. Magbas ako tapos pagdating ko sa Kwangmyong mag-taxi na lang ako. So, red signal pa. Wait muna tayo sa green. Hello. Ito ang bahay namin. Yan. Oh my God! 25 minutes ang number 301. I have to wait 19 minutes. Tawagan ko. Hanap ako ng taxi. Daming tao eh. 12:30 pa naman. 2:10 pa yung appointment ko sa hospital pero ayaw ko kasi malate. Gusto ko ako yung mauna. Mammogram ang ano natin ngayon guys. Ang sakit-sakit. Good luck. Dito na tayo sa hospital. Daming tao. Baba lang yung ano natin. Kukunin kasi bawal mag-video pag nakita yung mga tao. Punta tayo sa 3rd floor. Ayan, wala naman nakakita dyan. May bintahang nangyayari dito sa loob ng hospital. So, nandito na tayo sa 3rd floor. So, magbayad muna ako dahil hindi pa ako nagbayad. So, magbayad muna tayo.
Ayan na. Ito yung number 22. May nauna na pala sa akin. Good luck. Ay, tapos na. Ang sakit. Gusto kong umiyak. Natapos rin sa wakas. Balik ako next week for result. Inshallah, okay naman ang okay lang sana ang magiging result natin. Labas na tayo. 2:30 ang appointment ko kanina to 10. So tapos na tayo ng 2:30. Sakay ako ng taxi. Hanap tayo ng taxi sa puntang Kwangyo. Yan ang mga taxi. Ay, doon pala ako sa unahan. So, yun ang hospital. Ito yung Korea University Hospital in Seoul. Guru. Yan. Dito tayo sa unahan. Nakapila sila eh. Nandito na ako, guys. Nasa baba na ako ng bahay. Ayan, ang ganda ng mga bato. Mga bato-bato. Bumili ako ng tinapay para kay MJ. Nagutom na ako. Na-stress na. Aray. Napakan ko tuloy yung palda ko. Aray. Papasok na tayo. Papasok na tayo. Yan. Hindi pa ako nakapunta dyan sa playground. Yun ang bahay namin sa pinakataas. Pwede ako mag-apply dito ng ano. May kindergarten dito. Mag-apply as a teacher. Ayaw ko na. Nakakahilo, nakakapagod. See you next time. Bye muna ako. Update na lang tayo. Bago tayo magpatuloy, please like and share and subscribe. Thank you very much. Hello everyone! Hello mga kamers! Good morning, good afternoon, good evening world! So guys, kumusta na kayong lahat? Sana'y nasa mabuti tayo palagi at ligtas sa kung anumang mga sakuna. So, weather update pala dito sa amin, dito sa banda sa Seoul, South Korea. So, maulan po. So, bad weather po tayo today. At saka walang ano siya yung parang maulan pero mataas yung mataas yung humidity. Kasi ganyan talaga yan pagka summer dito sa Korea. So ano siya, ang weather forecast natin for today is nasa 26 degrees. So medyo mainit na po talaga. Summer na kasi. So ang ating topic today ay bago pala tayo pupunta sa ating yaw-yawan, ay kahapon pala, July 24,
ay pumunta ako sa sa hospital, sa University Hospital dito sa Seoul, sa Guro. Kahapon kasi ay schedule ko ng may appointment ako ng mammogram. So bakit ako nagpa-mammogram? Kasi parang hindi pa ako buntis din kay MJ, may nararamdaman, may nakakapan ako mga bukol-bukol, ganun. Tapos pinabayaan ko lang kasi hindi pa naman ako umabot ng 40 noon. So choice ko kung magpa-check up ako or hindi. So pinabayaan ko lang kasi ang dami ko kasing naririnig pag nagbuntis daw, pag nanganak, tapos pag nag-breastfeed, matatanggal lang din. So yun din ang inaano ko na baka matanggal siya. Sa right side yun, isang bukol lang maliit, isang bukol. Tapos nung pinanganak ko na si MJ, nag-breastfeed na ako, tapos nag-stop na si MJ na hindi na ako nag-breastfeed kasi ang breastfeeding ko noon ay 6 months lang kasi parang ayaw ni MJ yung lasa ng aking gatas kasi habang ako ay nagpa-breastfeed, continuous yung aking mga maintenance like sa aking thyroid. Pero yung sa thyroid naman, chinek ng aking internal medicine yun, yung doctor ko. So continuous yung yung maintenance ko habang ako ay nagbubuntis hanggat nag-breastfeed, so hindi ini-stop. Saka hindi naman daw nakaka-affect sa bata. Kasi sa hormones nga yun. Kaya, anong tawag nito? Kaya ayaw ni MJ yung lasa ng ng gatas ko. So, medyo mga na, malaki na si MJ, umabot na siya ng 2 years old, 3, mga ganun. Napapansin ko na marami na ang bukol. So, hindi ko na, kumbaga, kung kakapain ko, parang hindi na mabilang. So, siya, multiple bukol na talaga yun. So, yun. Kaya, nagpapacheck up ako. At saka, once a year, hanggat umabot ako ng 40 years old, pagkapatong kasi ng babae dito sa Korea, pag 40 years old, basta 40s, talaga yan, mag-required ng once a year na, mammogram, tapos yung mga pap smear, yung ovary ba, yun sa babae. Kasi chine-check na talaga kasi pag 40 years old. Actually, sabi nga nila dito, late na nga yung mga 40 years old. Kaya lang, ganun talaga ang age ng, ng bracket ng age na para mag-start ng magpa-check. Libre libre naman sa galing sa Department of Health. Libre sa government dito sa Korea. Pero kahit hindi ka naman 40, kung gusto mong magpa-mammogram, gusto mong mag-pap smear, anytime naman kung gustuhin mo, pero ikaw ang bayad. So hindi sagot ng government yun, ganun yun. So ang free, mag-start ng 40, free yun. Magpapadala lang naman, minsan mini-message lang sa amin. Tapos magpunta ka lang doon sa hospital kung saan ka gusto magpa-check, ganun yun. So yung akin naman, so hindi siya nawala yung bukol talaga, multiple bukol hanggat siguro mga 3 years ago, medyo nag-fade siya. Pero ako every 6 months ang check-up sa akin ng doktor. Bakit every 6 months? Kasi meron na akong bukol. So, minomonitor nila. Kasi, dito sa Korea, ang sabi ng doktor, pag meron kang mga bukol-bukol sa breast, tapos okay lang naman, benign, mga cysts, minomonitor pa din nila kasi sobrang ang bilis daw ng development ng natin, yung breast natin. Yung iba okay ngayon, kinabukasan naging cancer na ganyan. Kaya grabe talaga ang grabe ang pag-monitor ng mga doktor dito. Kaya yung akin every 6 months yun. Every 6 months dapat magmammogram ako, mag-ultrasound. Yung akin naman yun, last year February pa yun, may schedule na ako. Kaso lang kinakancel ko. Bakit ko kinakancel? Dahil sa katagalan ko nang laging nagpamammogram, yung sakit parang mas lalong lumalala yung sakit. Sobrang ang sakit talaga, parang kasi pag iipitin yan ipitin flat talaga yung mo. Yung breast mo flat talaga yun. Di ba sobrang sakit? Ngayon kasi nagkakaedad na ako, mas lalong nararamdaman ko na sobrang sakit pag, di ba, hindi pa nga siya naipit, yung machine nagtatakbo pa lang ng ganyan dahan-dahan. Wala na, parang hindi ko alam, nanginginig na ako, na parang wala na akong lakas, ganyan. Actually, hindi naman siya talaga matagal Pwede naman tolerable naman talaga actually. Kaya lang siguro dahil sa ilang beses na akong nagmammogram ganyan, tapos nagkakaedad na tayo, kumbaga nababawasan na yung lakas. Kumbaga parang nababawasan yung lakas ba, kaya siguro yun nafi-feel kong masakit. Nung nakaraan nga year 2022 pala, naoperahan na talaga ako ng yung cyst tinanggal. Kasi may iniinom akong, hindi siya gamot, yung yung natural products from America. Yun yung sa For Life.
For Life Products America. Siguro mga 4 years kong inom ng inom. Medyo nagpi-fade yung ano, yung mga bukol-bukol, hindi ko na makakapa. Ngayon, 'di ba kabilaan siya, multiple bukol, pero yung sa left side may nagpaiwan. So ang nagpaiwan parang yung mga konti-kunting bukol, yung maliliit, parang nabuo siya ng isa. So malaki, tapos ang sakit. Hindi ako comfortable, kaya pumunta ako dun sa doktor. Tuloy, ang doktor hindi nagsabi noon na operahan na niya ako. Ako yung pumunta sa kanya. Nung chinek up niya ako, sabi niya, nag-usap kami, sabi ko, Dok, sobrang sakit na, Dok, hindi ako comfortable, tanggalin mo na. Sabi niya, si pwede naman siya tanggalin kasi nga, malaki naman yung size niya. Sabi niya, akala ko kasi kung kaya ko pa yung mga sakit-sakit, kaya hindi siya nag-offer na operahan. Ako yung nagsabi naman po, operahan. Naoperahan ako nung 2022. Year 2022, nung galing ko sa Pilipinas, pagbalik ko dito, nagpa-opera na ako. So ngayon naman na ano, kasi di ba 51 na ako. Tapos yung menstruation ko, hindi na siya buwan-buwan. Last year, nararamdaman ko pa na ano, every 2 months magkakaroon ako. Ngayon, parang hindi ko na alam kung kailan ako magkakaroon. Parang magpo 4 months na yata na parang hindi ako nagkakaroon. So baka nga ito tuloy-tuloy na to, baka mag-menopause na ako. Tsaka bigla na namang sumakit yung ano ko dito, biglang sumakit dito banda sa ano sa left side. Tapos parang may nakakapa na naman akong bukol na ano, kaya ayun. Pumunta na ako, tiniis ko na, sabi ko hindi pwede. Kailangan pumunta na ako, hindi ko na ika-cancel. Sabi ko sa sa nurse, hindi ko na ika-cancel, kaya ayun, kahapon nagpa-mammogram ako, tapos ultrasound. So, sobrang sakit niya. Pero ang sabi naman kasi ng doktor, pag may tayong mga babae, may nararamdaman ng mga bukol-bukol or something, ano siya, pag masakit, something na masakit, yung pag kinakapa, masakit, basta kunting, sumasakit, hindi na tayo mag-worry kasi hindi daw yan cancer. Pero, kailangan pa din nating mag-ingat kasi nga, ang breast ay napakabilis daw ang development niyan. So, hindi natin alam, okay tayo ngayon, kinabukasan, naging naging cancer, ganun. Kaya dapat tayong mga babae, maingat at aware tayo. So, hindi ko nga to dapat i-vlog kasi baka may mga lalaki makakita, pero awareness ba? Kasi yung mga asawa, may mga anak na babae, mga kapatid, parents, mama, ganun, mga friends. So, kailangan lahat tayo aware ng mga ganito. So, ang pinaka-importante dito, mag-regular check-up tayo. So, hindi yung, kasi kadalasan sa Pinas, pag walang nararamdaman, kahit mahigit 40 na, hindi naman nagpapa-check up kasi nga wala din naman sigurong libre sa Philippines, no? O bakit ka magpapa-check up, magbabayad ka, ang mahal-mahal ng mammogram, ang mahal ng ultrasound, ganun. So, ganun sa Pinas, pero dito sa amin naman, dito sa Korea, kahit wala kang nararamdaman, dapat may check up ka. Lahat yung yung general yung medical check up, meron kami nun once a year. So ngayon dahil 51 na ako, so meron na namang chine-check na naman nila yung colon para makita nila kung okay yung status ng colon mo, kasi kadalasan yung iba nagkakaroon ng colon cancer, hindi alam, yung iba sinisikmura ako, may hyper ako, ganun, tapos iba na pala. So ganyan talaga ka chine-check talaga para malaman mo time to time, malalaman mo kung ano na yung status ng mo, yung mga organs mo sa ilalim ng katawan mo, ganun. So yun lang. Tsaka ang result, babalik ako sa July 2 ba yun? Basta sa July babalik ako, first week of July. So inshallah maging okay naman ang mga result natin. Kasi medyo nag-stop ako ng inom ng ng yung products, kasi medyo may pagka-pricey, mahal-mahal yun eh. So siguro sa mga dati kong mga viewers diyan, so nakikita niyo na minsan na nag-unboxing ako noon ng mga products. Marami nga pag bumili tag isang box ganun. Maramihan kung bumili kasi si Daddy Abdullah. So ina-unbox ko yun noon. Siguro ma-remember nyo sa mga old viewers ko diyan, nakikita niyo siguro kung anong products yung sinasabi kong For Life Products from America. Malaki ang naitulong sa katawan ko noon. Kasi nga ako talaga hormonal imbalance ako kasi naka-experience na ako ng surgical dito sa leg ko, yung sa thyroid. So that was malignant, pero alhamdulillah, praise be to God, totally matagal na nag-declare ang doktor ko na okay na ako, totally healed na siya. So ang kailangan ko lang ngayon ay talagang mag-ingat, avoid stress, mga ganun, mga nonsense, basta lang, happy, tapos eat healthy foods, mga fruits, ganun. So sa healthy foods, minsan guilty tayo dyan kasi minsan natitempt tayo.
Pero kahit pa paano, nag-iingat din naman talaga ako. So, hintayin na lang natin yung, yung result. And, of course, I'm praying. Hope for the best. At, yun. Hanggang dito na lang siguro muna itong vlog ko na ito. Tapos, mag-vlog pa din ako ng iba. Kasi merong nagtanong pala sa akin kung yung bang mini warehouse ay nagtatrabaho ba ako doon or sa amin ba yun. So, may iilan na mga nagtatanong. So, sasagutin natin bakit. Siyempre, karapatan din yun naman kung meron kayong gustong itanong, sasagutin natin kasi nagba-vlog tayo, di ba? O, sige, ito, mag-vlog na lang ako ng panibago. So, thank you for watching everyone and thank you so much sa lahat ng aking mga viewers, new subscribers, old subscribers, mga super duper loyal supporters natin dyan, mga loyal friends all over the world. Shout out sa inyong lahat at salamat. God bless everyone. Bye!